Ako po si Trinidad Pirater. Ako po ay tubong San Carlos City, Negros Occidental. Ang pangalan ng tatay ko, Marcelo Pirater. Ang nanay ko, Demetria Estimada. Ako po ang panglima sa magkakapatid. Pang-anim sa magkakapatid. Pagkatapos po, yung susunod ko dun. Ang pangalan ng mga kapatid ko, si Loriano, panganay, si Francisca, si Binita, Bilisa, at yung sumunod, Quirino, at ako, si Trinidad. Tapos yung ang bunso namin si Juanito. Ito kami magkakapatid. Tapos, maaari niyo po ba sa aming ilahad ngayon kung paano ka po napadpad dito sa Maynila? ako po'y napadpad sa Maynila, gawa ng, ang tatay ko, at saka, bata pa lang ako, namatay na yung nanay ko, gawa ng masyadong mabagsik ang tatay ko, naglayas kami. At pumunta kami doon sa Bacolod City. Pagkatapos, ang nanay ko namasukan bilang katulong. Kasama kaming magkakapatid, 4 kami magkakapatid. Pagkatapos, inatake siya sa puso, doon na siya namatay. Hindi na siya nakauwi sa amin. Pagkatapos ng 1 taon, nagpaiwan na ako doon. Sila nag-uuwian na, ako na lang mag-isa doon. Kasi ayaw ko umuwi sa amin. Pagkatapos ng sinundo naman ako ng kapatid ko. Pero nakalipas na ng 1 taon, pinuntahan naman ako, kinuha ako uli. Sumama naman ako, nandoon na ako sa amin, sa probinsya, kasi sa bukid yun. Pagkatapos, ang nag-ano sa akin yung panganay kong kapatid na babae, pinag-aral naman ako. Pagkatapos grade 1, grade 2 lang. Hindi na ako nakapag-aaral. Gawa lang lumayas naman ako sa amin. Tapos, nagpunta ako sa ibang, yun naman, namamasukan na ako ng katulong. Hindi ko pa kaya dahil bata pa ako, walang tumanggap sa akin, kinuha ako, walang bayad. Para na utos-utusan lang. Pagkatapos, after 1 year, nagpunta naman ako doon sa medyo marunong na akong gumawa. Ayun, sinusweldohan na ako noon. Hanggang nakailang 2 taon din akong namamasukan. Tapos namamasukan ako. Yun naman tiyahin ko, nakita ako, sinama ako sa Maynila. Kaya dito ako napadpad. Kaya hindi na ako nakauwi sa amin. Hanggang sa tumanda na ako rito, yun ang aking trabaho, katulong. Tapos nakakita ako ng isang amo na pagkabait sa akin. Mahiya ako. Doon na ako tumanda. Hindi na ako umalis hanggang sa namatay na yun. Ano po yung pangalan ng yung tumulong po sa inyo? Sino po yun? Ang nagiging amo ko si Biring Torres. Tapos yung kanya asawa si Piping Timprusa. Band leader yun. Tapos doon ako tumagal ng 42 years. Ako doon. Mas naman, dahil hindi naman ako tinuturing na iba. Kaya lang, Sige po, ikwento niyo lang po. Tapos, tumagal na, ilang taon na, nagkasakit naman. Namatay na. Pagkatapos wala na, bininta na nila yung bahay. Pagkatapos kung saan na ako, meron namang kumukup sa akin, nagsusulong buhay na lang ako. Pero mas okay naman dahil marami din namang nakakatulong din naman sa akin. Pero okay naman. Lang napagkahirap talaga.
Pagkatapos nung ano na, hindi ko nauna kasi luha. Pagka naiisip ko lang, kawawa naman ako. Pero ngayon, okay naman sa akin, gawa ng kahit papano. Kaya nga lang, hindi na ako nakauwi talaga sa amin. Hindi na kami nagkita-kitang magkakapatid. Dito na, sa ibang tao na lang ako nakatira. Wala namang ano sa akin dahil sawa naman ng Diyos nakakaraos naman ako. Yun na nga lang, napakalungkot pagka naalala mo. Tapos nung sa ngayon naman, okay naman din sa akin kahit papano. Natututo naman din ako sa buhay. Marunong naman ako magtahi. Pag kumikita naman ako, sapat naman din sa nabubuhay ako. Kaya, yun na nga lang, malungkot. So, ano pa sasabihin ko? Paano ka po napunta dito sa number 25, Gladiola Street, Villa Teresa, Subdivision, Marulas, Valenzuela City? Kasi, Dito po kila Nora, Mrs. Nora Gaspar. Kasi, inano ako, kung kinuha niya ako, diyan na lang daw sa kanan, dito na lang daw ako, dapat magsusulo ako doon. Kumuha ako ng dapat na upahan kong bahay, kwarto lang. Kaya sabi niya doon, dito na lang daw total eh. Kasi walang babantay doon sa kanyang dorm. Iyon, bali pumayag naman ako. Sa 10 taon na ako ngayon dito. Di, okay naman. Kahit na pinipigil din naman nila ako. Gusto ko na kung saan ako pupuntang ayaw naman nila ako payagan. Dito pa rin ako. Di, yun, nagkahanap buhay naman ako. Paano ka po paano po yung pamumuhay mo dito habang nandito ka sa Villa Teresa? Mga dito sa Villa Teresa, kaya ayaw ko naman umalis. Mas okay naman sa akin dahil kung mayroong nagpapatahi, may sarili akong hanap buhay. Hindi naman nawawala din sa araw-araw na mayroong magpapagawa ng paritir ng damit. Tama na rin yung sa pagkain ko. Kaya, wala nga lang ako sariling bahay na titirahan. Kung saan-saan lang kung sinong kukup sa akin, doon ako. Hindi, yun, ang giging buhay ko. Pero kung pwede nga lang, malapit nga lang sa amin. Pero hindi ko na rin alam, baka wala na rin yung mga kapatid ko eh. At paano gusto ko rin makita. Ilang taon na, 1959 pa kami magkahiwalay-hiwalay. Siguro wala na ngayon yun. Hindi ko na alam. Wala ka po bang alam na iba pang pwedeng matawagan para at least makontak sana yung mga kapatid mo? Kasi nasa malayo yun eh. Sa Negros yun, sa San Carlos City pa yun, sa bukid pa, sa province pa. Wala namang doon. Hindi ko alam kung buhay pa. Wala na rin. So, ilang taon ka po bali nawalay doon sa kung saan ka po pinanganak na lugar? Pinanganak ako sa San Carlos City na. Doon sa sa bukid na yun, sa Malatamban, sa sakop na San Carlos yun. Pero sa bukid na yun, doon ako pinanganak. Pagkatapos nakailang taon din ako, bago naman ang naalis doon, 6 na taon na ako. Kaya natatandaan ko pa yun. Ayun Pwede niyo po bang ilahad sa akin kung ano po yung mga pinagdaanan mo sa yung naging trabaho dito nung pumunta ka na dito sa Maynila? Pumunta naman ako sa Maynila nung unang-una. Namamasukan ako, kahit nakailang amo ako, bali sa pangatlo, doon lang talaga ako tumagal dahil okay sa akin yun. Para naman akong anak talaga. Ngayon, mayroon siyang anak na isa inaalagaan ko hanggang sa tumanda na. 2 taon pa lang kalahati yung inalagaan ko ngayon. Yun, hanggang sa lubak ay ako na nag-alaga doon. Ano po ba pangalan niya? Ray Timprusa po. Tapos nung nag-asawa na,
wala na ano na sila sa Pampanga. Ayun, bihira na rin kaming magkikita. Hindi ko na rin na pumunta doon dahil okay din naman, nabubuhay din naman ako dito. Hindi ko na rin iniisip na umuwi pa doon. Pero kinukuha naman ako, ayaw ko lang. Gusto ko naman yung nagsusulo ako. At least pagkain ko, hindi ko inaasa sa kanila. Pwede niyo po bang ikwento sa akin kung ano yung mga bagay-bagay na pinagdaanan ninyo ni Bering Torres ng kayong dalawa bilang amo at saka bilang ikaw po na tumutulong sa kanya? Napakabait po noon. Nung primero kasi kumakanta yun. Tapos ang bait-bait po noon. Kaming yung anak niya na iiwan kung saan-saan sila nagpupunta sa akin na iwan. Minsan punta sila sa Japan, pagka magsusyo sila doon. Minsan ilang buwan sila doon, naiiwan sa akin yung bata. Ako lang nag-aalaga. Pagkatapos pag-uwi nila, hanggang sa, noong nag-edad ako ng 18 anyos, gusto ko na umuwi sa amin. Ayaw naman pumayag ng alaga ko. Gusto sasama siya, hindi na ako natuloy umuwi hanggang sa yun. Doon na lang talaga ako naglilingkod ng bilang katulong, pero hindi ako tinuturing na iba. Yun lang ang yun ang nakikita ko doon, napakabait. Pagkatapos nung 1974, bigla na lang nagkasakit sa puso yon. Tapos tumigil siya sa pagkanta, inopera siya sa heart center. Pagkatapos ng pag-opera, hindi na siya nakakanta, wala nang kita. Yun namang kanyang asawa, kasi bali, pangalawa naman siyang asawa noon. Tapos yun namang asawa niya, naalis din sa trabaho, gawa ng, nagkaroon ng dun sa Pasay, yung club na pinagtutugtugan. May tinatayata yung nakasama sila sa under investigasyon. Kaya, 2 taon din yun na walang trabaho. Kaya kung saan-saan din tumutugtog yung paminsan-minsan na lang. Hindi nawalan na ng trabaho. Pagkatapos kumukuha na kami ng yung nagpapabor din kami mga estudyante na primero kunti-kunti lang yung sa amin, nakatira sa amin, dalawa lang. Nung tumagal, dumami ng dumami. Tapos nung marami na, so, nagluluto na ako, nagpapakain na ako. Mga kaklase nila, inaaya nila sa bahay kumain. Hanggang yung bahay na tinirhan, dumami ng dumami nakatira. Yung estudyante. Hanggang sa nag-dip naman yung pagpapakain ko. Pagkatapos kasi wala nang kita si ate noon. Naubos na lahat ng kabibili ng gamot. Tapos pag kumikita ako, kasi minsan linggo-linggo ako na rin nagbibigay sa kanya ng pambiling gamot. Nakakaayos naman dahil malakas naman ang kita. Magkano lang dati sinusweldo sa akin noon, 150 lang. 13 taon, hindi na ako nagpapasweldo noon. Tapos ako na nagbibigay sa kanya ng pambiling gamot. Pati pagkain namin, ako na ang kaya-kaya namang sa kita at pagpapakain, di tumutubo naman. Yun, yung binabayad naman ng mga estudyante sa amin, binibigay ko sa kanya yun doon sa bahay para pang bili niya ng gamot. Kasi naubos na lahat ng ari-arian nung binibinta, gawa ng wala nang kita. Ang mahal ng gamot sa puso. Tapos pag inatake, takbo na naman sa heart center. Minsan, bago makalabas, laking babayaran. Mayroon 60,000, mayroon 50,000. Pagka isang atake, balik na naman. Yun, hanggang sa nabinta na. Naubos-ubos. Maraming ari-arian na nabinta yun. Yun. Pero yung tagal na yun, 13 taon, nagpapakain ako. Hindi na siya gumagastos noon. Gawa ng nakukuha ko na sa pagpapakain sa mga estudyante. Kaya, tagal din yun. Enjoy ako, dun. Okay naman sila, ang bait-bait naman nila. Kaya matagal din yung nagpapakain ako, 13 taon. Tapos
yun. Hindi na rin tumagal. 1997, namatay na rin si ate. Yun, hindi na nakuha talagang dahil 17 taon na eh. Sabi nga ng doktor eh, pinakamatagal na raw 10 taon, yun, lumampas pa. Umabot na 17 taon. Ayan, nung bininta na yung bahay, yun, sira-sira na yung mga buhay. Si kuya naman, may kabit yun eh. Dapat marami pang pera yun. Hanggang sa namatay din yun na pulubi. Naghirap yun. Talaga. Gawa ng yung kanyang pangatlong asawa bali. Yun? Yung hostess yun sa club. Naubos na lahat. Ari-arian niya dun. Yung pinagbintahan nila ng bahay, hindi nga ako nabigyan eh. Gawa ng naubos lang nung kanyang babae dun. Hanggang sa umuwi sa doon sa kanyang anak, nagiging pulubi yun. Gawa ng wala nang sa kanya, yung siguro kaiisip niya. Para bang nagkaroon siya ng nakakalimutan niya, na-lose memory daw siya, kaiisip niya. Kaiisip, kaya namatay yun na mahirap. Naghirap na. Dumarating ang naglalakad na yun, nanghihingi ng sa bumupunta dito. Na yun, nanghihingi na sa bahay dati. Na wala, talagang lakad na lang ng lakad yun. Minsan yun, nagpupunta dyan sa akin yun. Minsan diyan ko pinakakain. Tapos inaabutan ko pa rin ng pera dahil maglalakad daw simula dito hanggang sa monumento. Tapos monumento sa ngandaan naman, papunta doon sa bahay nila. Doon wala ilalakarin nun. Lakad lang ng lakad. Kaya pag nagpupunta sa akin, binibigyan ko ng pera. Yun nga, hanggang sa kailan lang yun namatay. 1 taon pa lang ngayon, mahigit. Wala na kaming ngayon. Hindi na rin nagkita-kita. May mga anak naman ako sa una. Yun, iba naman, nasa abot na yata. Tapos sa Caloocan, mayroon pa. Lola, pwedeng itanong, meron ka bang asawa at may mga anak ka ba? Ay, wala po. Hindi ako nagkasawa, hindi ako nagbo-boyfriend. Talagang, ako yung, basta sa gusto ko na yung nag-iisa sa buhay. Ay, hindi ko naranasang mag-asawa. Pero po may mga bagay-bagay po ko na natuklasan na marami ka daw pong trinatong mga anak mo na rin, yung mga dating borders mo po. Sino-sino po yung mga inabutan mo po or tinulungan mo po na mga estudyante noon, nung mga panahon po noon? Mga naman noon, kadami-dami namin nagiging border, hindi ko na Pero ilan na lang ngayon yung nakukunta ko, si Dr. Bulaklak, si Arman Lacanlaw, si Lucinod, si Dr. taga Lipa, nasa Lipa, Batangas na ngayon. Marami naman akong yung iba hindi ko na nakukunta kung taga saan. Tapos yun naman, minsan pagka naalala din naman ako, yun, pinupuntahan ako. Pagka yung iba, hindi ko na kung taga saan na napunta. Meron akong kilala sa taga Laguna, si Dr. Sanchez, yung mga alaga ako nung araw. Naiyak ko naman ako. Minsan ayaw ko na maalala. Baya? Mahirap din ang nag-iisa. Pero pagka naman, okay na rin. Hinihintay mo na lang kung anong mangyayari sa buhay mo. Hanggat maaari nga, ayaw ko na rin maalala. Kaya yan? Lola, may mga tao ka ba na nakasalumuha mo noong matagal ng panahon or mga tao ngayon na gusto mong mapasalamatan? Marami po. Lahat ng tumutulong sa akin.
Kasi magmula sa pool naman hindi wala naman akong nagagawang talaga. Hindi naman pagka naman hindi pa ako nakakagawa ng basta puro kabutihan naman ang ginagawa ko, pakikisama. Wala naman yung inaapi ako, hindi naman nangyari sa akin na inaapi ako lahat ng mga ko, napakabait naman sa akin. Kaya, yun. Yun namang mga nagiging sa loob ng 13 taon nagiging border, nagiging namin, alaga ko naman. Hindi pa naman na na pagka naalala nila ako. Ngayon, ko na alam kung saan na napunta yung iba. Kasi may mga pamilya na rin, nasa abroad na. Yun, kung sila magbabalik bayan, baka sakaling maaalala rin ako. Yun na nga lang. Nihintay mo na lang kung anong nangyayari sa buhay ko. Saka sakali man hindi. Kung Ganun yun. ngayon, Lola, kung bibigyan ka ng pagkakataon na humiling, ano yung mga bagay na gusto mong hilingin sa panahon ngayon? Hindi, sa panahon naman ngayon, nihiling ko lang kung ako'y bawian na ng buhay, okay lang, basta wala namang nakahanda na rin ako. Ang nila. Kasi, tanggap ko naman talagang gano'n ang buhay. Pagka binawian na ng buhay, hindi okay lang. Na yun? Isa pong lesson na gusto ninyong ituro sa ibang mga manonood or sa ibang mga tao na matutunghayan itong video ninyo? Ano po ba gusto nyong mga bagay na natutunan mo noong kabataan mo hanggang ngayon sa tumanda ka na gusto mong ibahagi sa kanila? Masasabi ko lang, basta ikaw honest ka sa kapwa mo, hindi ka gumagawa ng masama. Talagang yun ang dapat gawin at Diyos na ang bahalang mag-aano sa iyo. Ako naman, pinaubaya ko na lang sa Diyos kung talaga kung ano ang nagiging buhay ko. Pero talagang mula sa pool, hindi ako nakakagawa ng anong bagay na pagkakasala doon sa amo ko, sa tagal ng paglilingkod ko. Wala akong hindi ako pinagagalitan noon. Talagang baga sa basta honest ka lang. Huwag ka lang gumagawa ng masama. Kahit nahirap ako, okay lang sa akin yun. Basta ayoko lang yung mumurahin ka tapos gano'n. Halimbawa, ayun ang ayaw ko. Pero yun, di ko naranasan sa kanila yun. Napakabait naman sa akin. Kaya naman sabi ko, lahat ng nagiging amo gano'n. Na hindi ka tinuturing na iba. Hindi ko na naisipan na mag-asawa, hindi ko na nag-isipan na gano'n. Na hanapan ng ibang titirahan. Doon na lang talaga ako, nagkahiwalay kami. Yun, nung wala na nga siya. Kasi pangako sarili ko, hindi ko sila iiwanan habang buhay. Inauna naman sila sa akin. Hindi, yun na nga lang. Tsaka, hindi ka mukha nung iba na para kang yung tinuturing ka na, parang bang sigaw-sigawan ka, hiwalay ka sa pagkain, yun talagang parang pamilya talaga ang naranasan ko doon. Kaya hindi ko talaga makakalimutan. Noong nawala yun, 2 taon bago ako naka-recover. Kasi yun talaga lang ang tinuturing kong magulang. Pag naalala ko yun, naiiyak ako. Siguro kung nagiging masama yun, siguro nag-asawa na ako. Kaya lang talagang, talaga doon. Inalagaan ko ng 17 taon. Halos lahat ng Pwede nga lang ba, nung mawala yun, sabi ko, sana sinama na ako. Hindi ko naman alam na gano'n. Tagal kong dinagdam yun. Kaya tumigil ako sa pagpapakain. No?
Ayoko na magluto. Nawalan ako ng ano. Parang nawala na lahat. Ang hirap pala ng gano'n. At tumigil na ako lahat ng ano, kung saan-saan na lang. Hanggang sa naipon kong pera no, na-open 2 taong hindi na ako nagpakain, tumigil na ako. May naipon man ako pera. Gastos na, ginagastos na rin. Eh, yun. Nang sa yun, naka-recover naman uli nung magsusulo naman ako. Mahirap, parami din akong pirang nawala doon. Ngayon po, Lola, paano kayo nabubuhay? Eh, ngayon naman, nabubuhay naman ako pag may nagpapatahi. Ayun. Paano ka po natutong magtahi? Eh, natututo ako sa sarili ko na siguro ginusto ng Diyos yun na matuto ako kasi kamukha niya, iniwanan na ako, wala namang magbibigay sa akin ng ano, paano ako kakain. Pero hindi naman umabot talaga na nanghihingi ako. Dahil tama-tama lang, pagka yung wala na rin akong magagastos, o yun, meron namang magpapatahe, meron na naman akong pera. Saka yung minsan yung namang mga alaga, ang mga kakilala kong doktor naman, pagka yung naalaala ako, pupuntahan naman ako, binibigyan akong pera. Ay, yun si Doc Sherwin, pagka binibigyan ako ng pera, pagka nagpupunta, o pagka, kaya lang nahihiya naman akong tumawag, nihintay ko na lang, talagang kusang mag-aabot. Pero kung anytime naman siguro na dadain ako, manghihingi ako, bibigyan ako noon. Kaya lang ayaw ko nung gusto ko lang, nihintay ko lang na kusa silang pupunta. Dating ng Pasko, pinupuntahan ako, naalala naman ako kahit malalayo. Malalayo sila, yung si Doktor, sino, nasa Lipa yun. Pero pagka napapasyal, sabi niya, pagka may panahon, pupuntahan nga raw ako. Yun na lang inaano ko, magkakapera naman ako. Binibigyan naman ako. Marami na rin tulong sa akin yung mga yun. Umaasa lang ako sa ganun na ganun, maalala ko, bibigyan ako. Bahala na ang Diyos. Kahit papano. Hindi lang nangyari sa akin yung manghihingi ako. Eh, nagsisikap naman ako. Na kahit masakit ang tubod ko, sige lang. Pagkaya ko, sige. Pero hindi umabot sa akin yung manghihingi ako. Ayoko namang aabutin ko yun. Hindi, kung ng Diyos, ba't maaga-aga pa kung kunin na ako. Huwag naman yun. Hindi ko naaabutin yung yung manghihingi. Ayaw ko talaga. Alam naman ng Diyos yun. May nakalaan naman ako para doon na talagang, yun na yun eh. Pagka kukunin ka na, sige, sa kanya ko na lang pinaubaya buhay ko. Just naman umabot naman din na ilang taon. Napapatunayan ko naman sa sarili ko na hindi pa talaga aabot na manghihingi ako. Alam naman ng Diyos pagka yung mayroon akong gagawin, mayroon naman akong panggagastos bukas. May kumuha naman ng damit. Siguro, ginusto ng Diyos yun, matuto ako manahe para pagka may kabubuhay ako. Kaya nga lang, wala akong tirahan na sarili. Okay na rin. Mahirap ang talagang nag-iisa. Ngayon ko lang naalala, alam ko lang na gano'n na mangyayari na aabot ako sa ganitong edad na buhay pa ako. Sana noon natuto rin akong magsinop sa yung ganon. Eh wala naman sa akin yun. Nakatwera ko nung akala ko wala nang katapusan yun eh. Akala ko magkakasama pa rin kami habang buhay. Hindi nauna sila sa akin. Ayun. Pati mga kapatid ko, hindi ko na nga nakita. Tagal na, ilang taon na. Kanang kung ilan ang buhay, kung ilan. Wala na. Ilang taon na kami walang komunikasyon na yun.
Kasi naman, nasa probinsya, sumusulat naman ako. Binabalik naman yung sulat ko. Understood, wala na sila doon. Nangamatay na siguro. Akin na yan. Maraming salamat po. Yan lang. Sana po mabasa nyo yung ang sulat na ito at para makita ko Mapanood. para mapapanood. Okay. Salamat. Ayan. Salamat Maraming- po. Maraming salamat po, Lola.